Okay. Hello, sir. You're from Germany. Yeah, from Germany, but I spend a lot of time in the Philippines, so I know. Yeah. You've been there in the Philippines, huh? Many times. Where in Philippines? Now I'm Biliran in Biliran. Leyte. I've never been there. Very nice place. Okay, thank you. The most beautiful country in the world. Thank you, The best thank you. people in the world. Okay, Nicest people in the world. Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala Sabado. Wala kami pasok ng Sabado at Linggo. Pero kanina nagpunta ako doon sa workshop. Yung kasing isang mekaniko namin tumawag sa akin, may kukunin daw siya doon sa kwarto. At nasa akin yung susi, kaya pinuntahan ko doon. Paglabas ko ng compound, ang dami na naman tao doon sa may airport. Ang dumating daw yung bishop daw yun, bishop. Kaya yung mga pumunta doon, yung mga sumalubong, mga sa church yun, mga tao sa church. Nung una, pasikreto lang muna yung pagbibideo ko. Pero nung napansin ko, madami rin yung mga kumukuha ng video. Kaya ang ginawa ko, kumuha na rin ako. At meron akong na-meet na isang German. Nakapunta na daw siya sa Pilipinas. Meron na namang ganito sa airport, no? Meron na namang sinundo na VIP. Okay. Hello, sir. You're from Germany. Yeah, from Germany, but I spend a lot of time in the Philippines, so I know. Yeah. You've been there in the Philippines, huh? Many times. Where in Philippines? Now I'm Biliran in Biliran. Leyte. I've never been there. Very nice place. Okay, thank you. The most beautiful country in the world. Thank you, The best thank you. people in the world. Okay, Nicest people in the world. Okay. Thank you. Yeah. Nilapitan ko. Papatiin ko sana, pero nauna pa siyang bumati sa akin. Binati ako, kumusta ka? Ganun ang pagkakasabi. Yung pala, nabasa niya yung t-shirt ko na Ilocos Norte. Kaya sabi niya, alam ko Pilipino ka dahil nga doon sa suot ko. Papunta uli sa palengke ngayon. Ang dala kong pera para pamalengke, 150,000. Parang ang laki yan, no? Dito kaayusan lang yon. Ang madalas dinadala ko 100,000. Kaya nga lang, minsan kinakapos. Kaya ngayon, ang dinala ko, 150. Ito na yung kaibigan ko na boda-boda driver. Siya lagi yung tinatawag ko pagka gusto kong pumunta ng bayan.
Albert Beckham. Egg? 1,000. 1,000 baht. 1,000. Nagtaas na naman pala yung mga bilihin dito. Grabe yung itinaas. Lalong-lalo na yung local bread nila dito, yung tinatawag nilang S. Dati yon ang presyo 250. Yun talaga yung affordable na pagkain ng mga mahihirap dito. Kaya nga lang sa ngayon, ang presyo na niya 500 na yung isa. Doble ang itinaas. Ang mainam lang kanina nung pagdating namin doon sa may palengke, napakaraming dumating na isda. Dahil yung mga lakes daw dito, dito kasi Lakes State ang tawag dito sa lugar na to, bumababa na yung mga tubig dahil dry season na ngayon. Kaya pag ganyang panahon daw, talaga daw dumadagsa yung mga isda. Madali silang nakakahuli. Kaya yung presyo ng isda hindi naman nagbago. Ganito yung sinasabi kong local bread nila. Ganyan. Ang presyo na nito ngayon 500 na. Lagi din kasi kung bumibili ng ganyan. Pagising ko sa umaga, pag 5:30, nakaset kasi yung alarm ko ng 5:30. Yan muna yung kinakain ko, tsaka kape. Pagkatapos, mga bandang 6:30, saka naman ako magluluto para pang almusal ko talaga. Saka na ako mag-aalmusal bago ako papasok ng alas 8. Pero ngayon nga, sobrang mahal na. Dati 250 lang yan eh. Dati 50 lang yan ang isa. Naging 100, 200, 250. Ngayon, biglang 500 na. At yan yung karaniwang kinakain nga ng mga mahihirap dito. Kaya malaking problema yan. Nakakapanghinayang na tuloy ibigay sa dikdik eh. Oh. Kaya lang, kawawa naman itong mga alaga ako na to. Gusto nila yan eh. Oh. Ewan ko lang yung maliit. Yung maliit na yun, ewan ko lang. Takot pa yan sa tao eh. Hindi pa yan kakain. Ayaw. Ito yung nanay niya. Subukan natin. Parang kukuha na rin oh. Uy, kain na. Ayaw pa kunin kasi ayan. Kinain ng nanay mo. Humuhuli ako isa. Parang gutom na gutom eh. Dry season na kasi, kaya yung mga damo dito sa paligid ubos. Kaya gutom yan. Ayan no. Dito. Halika dito. Halika dito. Ito. Pag hinagis ko kasi, inuunahan ng mga pusa. Ayan o. Takot din siya doon sa mga pusa eh. Okay na yan, 2 tinapay eh. Busog na yan. Busog na yan. Busog ka na yan. Ito yung nabili kong isda, tilapia. Ang lalaki niya, no? Siguro ang isang tumpok, mga 1.5 kilo siguro. Dahil ang lalaki eh. Ang 1 kilo siguro, mga 3 piraso siguro, mahigit 1 kilo eh. Baka yung isang tumpok, mga 1.5 kilo. Mabigat kasi. Kaya mura na yan. Dagsa kasi yung isda ngayon, ang dami doon sa palengke. Meron pa mga ibang klase, kaya nga lang, konti lang yung mga kilala ko doon sa mga isda na yun eh. At yung iba hindi ko gusto, yung mga hito, hindi ako mahilig sa hito. Kaya kinukuha ko na lang, kung hindi tilapia, yung African Arowana. Matutuwa na naman yung mga alaga kong pusa. Yung hasang kasi, binibigay ko sa kanila yan.
At yan lang po muna sa ngayon mga kabayan. Sana po nagustuhan nyo rin yung shinare ko ngayon. At maraming salamat po doon sa mga laging nanonood ng mga ina-upload ko. Si Kuya Bong po, isang OFW dito sa Africa.